Pusong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Narito na mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Lalaking nang hold up sa isang bus sa EDSA Guadalupe. Patay matapos makipagbarilan sa pasaherong pulis. Paggaan ng SUV at motorsiklo sa Pasig, huli sa CCTV. Mga beach sa Santa Magdalena, Sorsogon, dinarayo po ng mga turista. Sa unang chika, Lady Gaga pinagkagulan sa kanyang pagdalaw sa South Korea. Ang tabayanan ay pamang detalye ng balitang yan mamaya sa unang balita. Mga kapuso, iba't ibang klase na rin ng pool ang pinili natin sa unang hirit. Pero eto ang kakaiba. Nakakita na ba kayo ng storm wave pool o di kay disco pool? Sayawan yan. Yan ang subukan natin ngayong umaga sa ating UH Summer Pool Party. Kasama ang nagbabalik na si Drew Arellano. Hi, Drew. Ano kaya pool makikita sa disco pool? I'm just wondering, nasa isip ko may mga ilaw sa ilalim ng tubig, may mga sumasayo. Automatic may mga sumasayo talaga. Kailangan mga 10-10 tao doon. Tapos yung storm wave pool, meron kaya mga ulan dyan? Meron bang sound ng thunder? Meron ba tayong makikita ng lightning? I'm sure yan din mga katanungan nasa ulo nyo ngayon, no? I'm sure you're wondering what it is. Papakita sa atin mamaya nila, Drew. I wonder, si Drew na galing pa sa Paris, ha? He's fresh from Paris, France. Ayan, makikita po natin yan maya-maya lamang. Samantalang mga kapuso, eto na po, si Susan. Mga kapuso, formal na ilulunsad ngayong araw ng Department of Education ang K+12 Basic Education Program na ipapatupad na sa paparating na school year. Sa nasabing programa, ang 10 taong basic education magiging 12 taon na. Pero ang tanong, handang-handa na nga ba ang DepEd sa pagpapatupad dito? Yan ang pag-uusapan natin. Kasama natin si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, yung handang-handa na yan has to do with teacher training at saka available resources. Hindi ko alam kung magkano ang binabudget ngayon. Kasi ang estimates nun when I first looked at that, ang estimates nun 150 billion. Ngayon, 57 billion na lang. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. But yun know, mga kapuso, I'll be very, very frank with you. Up to now, hindi pa ho ako kumbinsido sa net benefits ng tinatawag na K+12. Kaya kailangan, siyempre papakinggan natin yung ating department secretary, ano, ha? Because frankly, I really do not see it. Up to now. Baka naman very stubborn ako, no, ha? But let's see. I'm willing to be convinced. Okay, brother. Kaugnay niya, kasama natin dito sa studio si DepEd Secretary Armin Luistro. Secretary, good morning po. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga, Winnie. Oo, brother. Pero at least for preparation, sinasabi nyo na kindergarten, everything all out. Every child goes to kindergarten na ngayon. At saka, Winnie, ngayon, pagpasok ng mga kinder students, bawat isa sa kanila merong activity sheet. Na 300 pages yan, bawat isang araw sa kinder school, meron na silang pwedeng sulatan, kulayan, o gawing eroplano. Kanila yon. Kanila yon. Every day. Bawat teacher sa kinder, meron na silang kinder kit. Nandiyan na yung big books, nandiyan na yung manipulative toys, at saka yung other materials na pwede nilang gamitin. How much did that cost, brother? Ako, bilib ako sa kindergarten, mga kapuso. I don't have the figures now, pero yung unang namin ginawang programa, sabi ko, kailangan siguraduhin bawat isang eskwelahan at saka kinder teacher, merong basic tools. So gumawa kami lista nung basic box, kinder kit. Sabi ko, gusto ko hanggang sa pinakadulong island school, basta may kinder, merong ganyan. Kasi importante yun kung natututo kang maaga, okay yun. Okay, so ang gagawin ngayon is magmula ng first grade, meron change of curriculum. Tama. Ngayon, ilang oras ang first grader pumunta sa eskwela? Ang minimum dun sa aming guidelines ay half day. So mga 4 hours yan. No? Unlike sa kinder na mga 3 hours. No? Oo. At ang
ang talagang ang pinakamalaking pagbabago sa grade 1 curriculum ay yung paggamit natin ng sariling wika. Ayun, Yung mother napaka-importante yun. Oo. Ito ang pinakamahirap naming trabaho nung nakalipas na taon, yung paggawa ng mga diksyonaryo, mga ortografiya, at saka mga kwentong pambata dun sa 12 Languages. sariling wika. Oo. Ang hirap. 12 ang 12 yung una naming hirit. Meron kayong Cebuano, meron kayong Waray, Pangasinan, Ilocos, kulang pa ito pero umpisahan namin sa 12. But that was not, I mean, in other words, even without K+12, that should have been done. Hindi that's not with K+12. It is a natural and imperative. Tama. Pero isa siyang napakalaking epekto dun sa aming curriculum, dun sa higher grades. Of course, because it improves the ability to learn, hindi po ba? Talagang medyo slow tayo, mabuti na. Finally, we did it. Okay, so first grade, 4 years. Ngayon, yung mga nagpapasok sa second grade, pareho pa rin yung curriculum. Pareho pa rin. Oo, ilang oras sila? Whole day pa rin sila. Yung sa grade 2, magiging parang 6 hours yata 6 sila. hours, 6 hours. Kasi hindi natin mababago yung textbook nila tsaka mga materials. Di muna, paano nangyari yun, brother? Because usually there are 2 shifts, Yes, especially in crowded schools. There are 2 shifts. So when does the second shift begin? Wala na ngayon second shift? Kukunti na. Meron tayong mga 7% ng mga eskwelahan. Kalimitan nito dun sa mga urban centers gaya ng NCR Oo. na merong double shifts. Oh, no? so how many hours is the first shift? And how many hours is the second shift? Maganda nga yung bagong curriculum sa grade 1. Tapos na yun. Kasi first, siya. So there can be half, definitely 2 shifts. Tama. But the second graders, anong gagawin nila? Yung sa mga double shift na schools, usually yung curriculum nila mas Talagang pinapack tinighted. nila. So it's not really 6 hours. They are only taught 4 or 5 hours. Doon sa mga double shift schools. Okay, Oh my goodness. Kumusta yung training ng mga guro natin para dito sa ating... Dito kami nawawala ng tulog kasi ngayong buong month ng Abril, ang ginagawa namin ay training of trainers. No? So lahat ng mga nationwide, lahat ng nag-identify tayo ng mga trainers sa bawat region. No? At ito'y tinetrain ngayon dun sa grade 1. Ito yung mga grade 1 at saka grade 7 na teachers lang. No? Pagdating ng Mayo, sila naman ang pupunta sa ating mga regions at sila ngayon ang magte-train dun sa ating lahat ng mga teachers. Ang malaking... 1 month training period yan. Hindi. Actually, yung workshop mismo ay 5 days lang yan. Pero dito bibigay yung mga materials, tapos papunta na nila sa mga specific schools nila, doon na nila i-review. No? Okay. Nag-uumpisa kayo, meron kayong elementary, grade 1 to 6. Meron kayong junior high school, first year to 4th year. Tapos meron kayong senior high school, another 2 years. Alright? In other words, the children are in school for 13 years. 13 years, Okay. tama. Sa ngayon, sa mga private schools, because children start at pre-kinder, hindi ba? Pre-kinder, they're already 2 years. Alright, so they have 2, 9, they have also 13 years. Kasi may Or mga high 14. school na nagsasabi na, ginagamit na namin yan. Ginagawa Tama, nila yan. tama. So hindi sila, actually, hindi sila involved dito. Because they're already saying, we're already having a 13-year. Well, Yes? they are very, very involved, Winnie. Kasi, bagaman ganyan yung nangyayari, ang ginagawa nila ngayon, at pagbubukas ng Hunyo, marami sa mga private schools ay mag-recalibrate. May mga konting mga problema. Kasi iba-iba yung standards, no? So, merong mga private schools, tatlong taon yung preschool, tapos yung pangatlong taon, Talaga? 6-year-olds na sila, no? Merong mga grade 7. So sabi namin, Lahat sila may grade 7 sa private schools. hindi. Mga ilang porsyento lang ang may gano'n, no? Oh. So, ang ginawa namin, miniting namin sila at sinabi natin, gawin natin isa namang standard, no? Standard, So, ang standard natin, basta may kinder kayo na dapat 5-year-olds, bahala kayo magdagdag pababa. Pababa, kasi may Basta mga yung 3 ating years old daw cut-off, 5-year-olds kinder. Grade 1, 6-year-olds. Tapos, 12 years na.
Itong mga ito, hindi na kailangan magdagdag ng taon. You see? Kailangan lang nilang So i-recalibrate. it is only in public schools na yung mga estudyante are going to stay longer. Oo. Hindi ba nagko-complain ng mga parents, Brother Armin? And yung mga estudyante Dagdag mismo, gastos, sinasabi nila parang, it's taking longer to get out to be able to work. Yung ating ginagawa ngayon, Oo. pag makikita nyo,